Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Ito na naman po, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Mga Kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, mga kabayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, talagang ipinamukha po ni Senator Marcoleta sa lalong-lalo po sa bagong upo po ng DPWH na si Vince Dizon, na ang nangyayari po ngayon, kung magpapatuloy ang ginagawang investigasyon, mga kababayan, ay wala pong mahuhuli na big fish. Puro butete lamang. Puro butete, mga kababayan. At syempre, sinabi rin po ng Senador Marcoleta na maling mali po ang nakakarating sa kay BBM, mga tamay. Mali ang mga information daw po. At syempre, yung sinasabi nga po, puro butete lang at puro satsat ang mangyayari po. At walang mahuhuli na malalaking isda, mga kababayan. At walang mangyayari, syempre po. Ganyan naman po ang ganyan naman po ang nakikita natin dyan Dahil po nagkakaroon na po ng sabwatan. Hindi po ba? Kasi, pagka kasi totoong investigasyon ang nangyari, katulad ng ginawa ni Senator Marcoleta, may napakarami pong mapapangalanan Meron na nga senador di ba? Tulpo. Tulpo. Nasama na nga si Tulpo hindi ba? Nakaalyado nila at napakaraming kaalyado po sa Binagoong Pilipinas sa House of Representatives na pinangalanan. Kaya lang po, ililihis po nila lahat yan. Yang issue na yan. Hindi po ba? Takipan. Kailangan po nila yan takip-takip dahil pare-parehas po sila nakinabang umano. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta, mga kababayan. Iniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo. Kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan tama malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na dapat gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ano yung MYPS? Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng multi-year project programming. Scheduling. Yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Alam po niyo yung Survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. Aalamin ko po, Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam. Alam po niyo yung SDM4. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po magaman din po natin. Hindi po yun ang layunin ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan, kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates.
Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maling coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung sumbong sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po riyan halos 100 o 1,000 proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Yan po mga tambay. Tama yun. Kailangan makita kabulukan ng sistema. Napakagaling po ng Senador Marcoleta. Mas mahusay pa po doon sa bagong talaga po ng DPWH na si Vince Dizon, mga tambay. Kasi po, nagre-research po. Nagre-research po si Attorney Senator Marcoleta. Isa po siyang magaling na abogado at magaling pong mag-research. Kaya nga po nakakagulat nga po bakit siya tinanggal bilang Blue Ribbon Committee. Mga kabayan, una-una, mahusay na po siya mag-imbestiga, mahusay pang mag-research, at mahusay pang senador, at mahusay pang abogado. Saan ka pa? Nakita mo, yung mga kapwa niya senador doon, kahit po yung bagong talaga na Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Lacson, nakikinig lang po. Dahil hindi po niya alam yon. Pati si Senator Lacson at karamihan po na senador doon na nahando po sa committee ay hindi po nila alam yon. Yung mga sinasabi po ni Senator Marcoleta. Dahil lahat po talaga ay mali. Sablay lahat ang ginagawa po. Lalo-lalo po ang ginagawang investigasyon ng DPWH. Kaya nga po sinabi ni Senator Marcoleta, walang mangyayari sa inyong mga imbestiga. Puro lang po gurami. Sap-sap. Hindi po ba? Yung sinasabi, mga butete nga lang eh. Hindi po ba? Mga maliliit ang mahuhuli nyo riyan. Walang kakwenta-kwenta. At hindi rin matitigil ang korupsyon sa bansa kung hindi mo mahuhuli at pananagutin ang mga big fish, ang mga ulo, ang malalaking ulo. Sino po yun? Lalong-lalo na po yung mga ulo sa Kongreso. Yung ulo. Di po ba? At kasama po dyan ang Pangulo. May accountability po siya dyan. Dahil hawak niya po ang number 1 po, hawak niya ang DPWH. Di po ba? Kontrolado niya dapat yan. Hindi po ba? Kaya nga po nag-iisip tayo. Nag-iisip ang taong bayan. Baka pati siya kasama sa komisyon ng mga programa at proyekto ng mahigit 3 taon na issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga po nililihis nila. Kasi kung pag-aaralan mo katulad ng ginagawa ni Senator Marcoleta, pag-aaralan mo yung ginagawa nila investigasyon, inililihis, idinadivert para po maiwas doon sa malalaking ulo. Hindi po ba? Basang-basa na po natin at basang-basa na po ni Senator Marcoleta na dinadivert. Ginagawa ng paraan. Yung binibigay sa Pangulo para po yung sabwatan nila umano ng DPWH, lalo-lalo yung dating sekretary na nagbitaw na si Bonoan, ay mailis ang kanilang mga pangalan, mga politiko, at madala lang po dito sa sinasabing mga sapsap, mga butete, mga maliliit. Yun lang ang pananagutin nila. Walang kakwenta-kwenta. Di po ba? Ganyan po ang umiiral na investigasyon ngayon. Kaya nga po na-real talk sila ni Senator Marcoleta. Walang kakwenta-kwenta yan. Hindi yan ang layunin. Lalo-lalo nung siya pa ang may hawak ng Blue Ribbon Committee. Hindi nila layunin yun at hindi niya layunin
na ganyan lang ang magiging investigasyon. Puro gurami. Puro sapsap. Walang kakwenta-kwenta. Ayaw mong tuntunin yung big fish. Yung malalaking isda. Di po ba? Para kahit papaano, malaking porsyento na korupsyon. Di po ba ang mawala sa ating bansa? Dahil unang-una, wala namang bitay para sa kanila. Walang bitay. Ayaw nila ipasayan. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, nakikita mo talaga yung isang senador na talagang meron siyang political will. May political will at may pagmamahal sa bansa at sa bayan, lalo-lalo na sa pera ng taong bayan. Pinoproteksyonan. Kailangan may managot. Hindi po ba? Nakita po ba natin yan sa bagong liderato ng Senate? Nakita po ba natin ganyan sila magsalita? Ang Senate President, ganyan po ba siya magsalita? At ang bago po na Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Lacson, ganyan po ba siya mag-imbestiga? Sige nga, ano po ginagawang investigasyon nila? Puro lang po release. Release lang po. Release lang ng release. Statement, mga video-video. Pero wala naman silang tinutukoy. At walang pinapangalan ng malalaking isda. Kaya nga nung nagpangalan ng Diskaya, nataranta po silang lahat eh. Hindi po ba? Nataranta ang Kongreso, ang Senate at ang House of Representatives. Nataranta silang lahat. Nung magpangalan ng Diskaya, pinangalanan lahat kasama Tambaluslos at Saldico. At, hindi ba ay nagtataka? Nung biglang pumutok ang pangalan ni Saldico, biglang nagkasakit. Biglang nawala ng bansa. Nagkasakit daw. Totoo ba yon? Katarantaduhan yun. Dahil nabunyag. Kaya nga iniipit nila ang Diskaya ngayon. Di ba? Pinatawan pa nila ngayon ng siding in contempt sa Senado. Di ba? Kinontempt nila. At si Bryce Hernandez, nakakontempt din po, di ba? Kinontempt. Nakita nyo po? Malalaking isda po ba yan? Yung kinokontempt nila, mga kabayan? Malalaking isda po ba yan? Yan po ba yung mga big fish? Sila Hernandez, sila Bryce, saka ang mga Diskaya. Sila po ba yon? Magkakaroon ba ng proyekto yan? Kikita po ba yan? Kung walang magbibigay ng proyekto dyan? At walang magbibigay ng pera dyan? Sige nga. Kaya mabuhay ka po. Mabuhay po si Senator Marcoleta. Tingnan po natin ang mga susunod na kaganapan dyan. Dahil po nabubunyag na po sila. Pati po ang bagong upo po ng DPWH ay nakita nyo po. Yung ginagawa po nila investigasyon ay house show po yun. Wala po mangyayari doon. Dahil sinabi na po ni Senator Marcoleta na walang mangyayari sa mga investigasyon nila. Wala. Dahil una-una, ligaw. Naliligaw sila. Sa dami ng proyekto, ligaw na sila. Kaya wala pong mananagot dyan pagka sila po nagpatuloy na investigasyon. Ligaw sila lahat sa investigasyon nila. Wala po silang matutukoy na big fish dyan. Pagka ganyan po. Kaya nga po sinabi na lahat ni Senator Marcoleta, lahat ng ginagawa nyo ay hindi po tumutugma sa paghuli ng malaking isda na mga magnanakaw at demonyong politiko sa ating bansa. Real talk po yan. Thank you po, Senator Marcoleta. At sana po ay mabalik po kayo. Sana po. Umaasa pa naman tayo na si Senator Marcoleta ay muling mabalik bilang pong chairman ng Blue Ribbon Committee. Mas marami pong maimbestigahan yan at mukhang maraming mananagot pagka siya po ang may hawak ng Blue Ribbon Committee. At siyempre, mas marami magagawang batas. Mas maraming magagawang batas si Senator Marcoleta dahil nakikita niya na po ang mga batas natin ay walang ngipin. Walang ngipin. Kaya nga po marami na rin po siyang nakahilera na ipapile na batas na magkakaroon po kahit papaano ng ngipin para po dito sa mga demonyo na mga magnanakaw sa ating gobyerno. Mga politiko, mga lingkod, mga nagtatrabaho sa gobyerno, at siyempre, ito po mga kawatan din na mga private. Private po kasi ito mga contractors eh. Hindi po ito empleyado ng gobyerno. Mga private po ito. Kaya kailangan din po lagyan ng batas yan.
yung mga ganyan po na kumukuha ng proyekto sa gobyerno, yung mga pribado, kailangan po may ngipin ng batas dyan at kailangan ay managot sila. Isa pang dapat maging batas dyan pagka po yung mga contractors at sumablay ang kanilang proyekto, ay dapat po ibalik nila kung magkano man ang nakuha nilang pera sa gobyerno. Pagka po low standard at nasira agad doon sa warranty, may mga warranty po yan kailangan nila isuka lahat ang pera ng taong bayan doon sa ginawa nilang mahinang klase na proyekto. Kailangan po maging batas yan para po lahat din ng mga contractors ay magtrabaho po ng tama at gawing matitibay ang mga proyekto sa ating bansa. Kailangan po yan. Di ba? Security ng pera ng taong bayan. Pag mahinang klase, lahat isusuka mo. Kailangan mo ibalik ang pera ng taong bayan dahil ikaw ang may kasalanan, ikaw ang gumawa, palpak ang ginawa mo. Hindi po ba? Ganun po kasi sa ibang bansa Sa ibang bansa po kasi ganun. Ang proyekto, nilalagyan po ng warranty ng mga contractors, ng mga kumpanyang pribado. May mga warranty. Talagang sila pa, pagka nagiba na wala sa warranty, ginagawa nila ulit. Inaayos nila. Samantalang sa atin, iniiwanan sira. Iniiwanan hindi tapos. Wala lang nananagot. Walang nananagot. Ganyang katindi sa atin. Kaya ang pera natin, walang pinatutunguhan ng ating buwis. Napupunta lang po sa malalaki nilang bolt, mga kababayan. At napupunta po sa mga luho nila. Pambili ng chopper, pambili ng mga luxurious car, mga private jet, mga mansyon sa Pilipinas, mga bahay sa ibang bansa. Diyan napupunta pera natin Pati ang inuutang nila. Hindi po ba? Pati po ang kanilang mga anak. Makikita mo kung saan mga bansa, mga mayayamang bansa nag-aaral, mga nag-a-around the world. Di po ba? Talagang buhos biyaya at sinasabing grabe ang luho na natatanggap sa pera ng taong bayan umano. Maraming salamat po, Senator Marcoleta, at ipagpatuloy po ninyo ang inyo pong gawaing makakatulong ng malaki sa bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. At syempre po, thank you po sa mga nakakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po mga kabayan. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At syempre po sa mga nagbibigay din po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po mga kababayan. At ingat po kayo sa inyong po mga paggawa. At syempre po, bago tayo magtapos, yung lagi po nating hiling na pag magkaisa po tayo na manalangin, pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang ating dating Pangulong Duterte ay maingatan po sila, mailayo po sa kapahamakan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At syempre, ganun din po mga kabayan, magdasal din po tayo para po sa ating pamilya at maingatan po tayo sa kapahamakan, mga kababayan. At syempre po, sa muli, magpapaalam po muli ang inyong katambay. Ingat-ingat po. Thank you. Bye-bye.